confidence ni Boyeng Rimulya. Sabi ng Optics Politics ba, Justice Secretary Jesus Boyeng Rimulya has been delisted. Ito na. Delisted na talaga. Kumpirmado from Optics. Ito, share ko sa inyo ha. Masabi nyo naman gawa-gawa na naman na ibig kabibig kung anong mga sinasabing kami. Ito ito yan ha. Justice Secretary Jesus Boyeng Rimulya has been delisted, so tanggal from the Ombudsman shortlist. A partial victory for Duterte's and for every Filipino who demands real justice. His political maneuvers, questionable involvement in Duterte's arrest and transfer to the ICC, and substandard contact proved he is unfit to uphold the law. His exit sends a clear message. The Ombudsman is for accountability, not political theatrics. Good riddance. Yan yung kabibig ha. Delisted si Rimulya. So, totoo pala. Tanggal sa listahan si Rimulya. Nako, ang sakit naman sa puso pag malaman mong tanggal ka na. Magandang araw po sa inyo, mga ka-reaction bay. Ako po si Reaction Bay. Ito po mga ka-reaction, sabay-sabay po nating panoorin at sabayan nating reaksyonan sa comment section. Alright, panoorin natin ito mga ka-reaction at mag-comment kayo sa comment section. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. I am not Filipino for nothing. Ayan, at mahalin po natin ang sarili nating bayang Pilipinas. Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence, kumpirmado na nga ba? Good news na nga ba ito? At ito na ba ang regalo ni Senator Amy Marcos para sa mga Duterte supporters na talagang kinakabahan kung si Boyeng Rimulya ay magiging ombudsman? Kasi sabi ni Senator Amy Marcos ay kakasuhan si VP Sara Duterte ng plunder at ipakukulong ni Boyeng Rimulya. Pero ito nakabibig ha. Nabasa ko lang ito, nakita ko lang ito na i-share ni Miko Poge. Si Miko Poge ay isa sa mga DDS vloggers na MP Miko Poge. Mulat na ang taong bayan. Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Yan ha. Nakita nyo naman. Tuluyan ng tinanggal sa listahan ang kaniyang application para sa ombudsman. Nako, ito na nga ba ang good news na gusto mong palakpakan? Palakpakan naman natin yan kung totoo yan. Mulat na ang taong bayan, tanggal na sa listahan ng mga aplikante para sa ombudsman si Jesus. Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Jesus pala to, no? Por Diyos por Santo, Jesus ang pangalan. Naku po. Bahala na kayo kung ano ang mga naisip nyo, pero Jesus pala itong taong ito. Ito pa sabi, anong nangyari? August 8, 2025, dumaan na si Rimulya sa Judicial and Bar Council JBC interview, pero hindi pa siya nakakuha ng clearance mula sa ombudsman na isang requirement bago mapasama sa shortlist. August 14, 2025, ayon sa verifiers, tuluyan ng tinanggal ang kanyang aplikasyon. Ang dahilan, may pending cases siya sa ombudsman kaya hindi na siya makakuha ng clearance. September 2, 2025, kinumpirma ni Senator Marcos malinaw ang conflict of interest dahil paano ka magiging ombudsman kung mismo ang ombudsman ay may iniimbestiga laban sa'yo. Nako mga kabibig, hostesya at tamang proseso ba to? O politika na naman ang pumagitna? Nako mga kabibig, ay ewan ko, basta ramdam ko kabibig na hindi talaga itong si Boyeng Rimulya maging ombudsman. Madami ang mga ayaw sa kanya. At speaking of ayaw sa kanya, Senator Amy Marcos, di ba alam naman natin na ayaw ito kay Boyeng Rimulya. Diba kabibig? Siya nga ang tawag ito, nagsumite ng counter affidavit, motion sa JBC na
hindi pwedeng si Boyeng ang maging ombudsman. May kaso pa yan sa ombudsman. Hindi pa nga makapagbigay ng clearance. Tapos itong si Boyeng, minamando niya ang ombudsman. Oy, ombudsman, bilisan nyo naman yung kaso ko dyan kay Amy. Ilabas nyo na ang resulta. Ngayon, ang chika mga kabibig, tuluyan ng tinanggal. Eto pa ha. Eto pa ang pruweba ko sa inyo tungkol dito kasi si Jason sa kanyang Facebook fan page din ay nag-post hinggil sa tuluyan ng pagkatanggal ni Boyeng Rimulya. Hanapin ko nasan ba si Boyeng, si Jason sa nasan ka ba? Nakita ko hindi lang si Miko Pogi ang nag-post pati si Jason sa eto na. From Mr. Jason sa click natin to. Yan ganyan Jesus Crispin Boyeng Katibayan Rimulya tuluyan ng tinanggal sa listahan ng mga pagpipilian na magiging ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Ang balitang ito ang pinakamaugong sa mainstream media na ulat mula pa kaninang umaga. Siyempre naman kasi may pending siyang napakabigat na kaso. Isa na rin yung pagkakanulos sa isang Pilipino sa dayuhang bansa at organisasyon, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa riyan na ipinagtanggol siya ni Congressman John Flores, isang nagmamagaling na kongresista mula sa Bukidnon, kahit wala siyang ombudsman clearance. Yung congressman mula sa Bukidnon ay dinuro-duro at pinatatahimik pa ang mismong tagapagsalita ng Korte Suprema kaugnay sa failure ni Rimulya na makapagsubmit ng clearance sa Judicial Bar Council. Yan na kabibig. The boat is sinking, sabi pa mga netizen. Ngayon, may lamat si BBM at saka si Martin Romualdez, tapos itong si Boyeng Rimulya ay tanggal ng tuluyan sa listahan ng mga aplikante bilang ombudsman. So the boat is sinking. Sabi ng iba, the time of reckoning is coming to town. Ito ang totoong bloodbath na sinasabi ni VP Sara. Nako. Thank you, JBC. Pinakinggan niyo po ang hinaing ng mga Pilipino. Winner tayo from Marivic Pinto Cabeles. Napaka-obvious naman bakit gusto niya maging ombudsman. Para kay VP Sara at mga Duterte at kaalyado, para kakasuhan niya si VP Sara. Ito pa ang komento. Thank you, Lord, for listening to our prayers from Inuj Azonomil. Thank you po, OIC Ombudsman Vargas, for not giving into pressure. Thank you, JBC, for standing with what is right. Dapat patas sa lahat at hindi ma-influence ang uupo dyan. Ang benchmark po ay si dating Ombudsman Martires na walang kinikilingan. Wala po akong gustong na maupo dyan. Basta patas po kahit na sino. God bless the Republic of the Philippines. Nako, the justice is serving. Thank you, Lord, from Mary Grace Gulliver. Hindi mo pinapahintulot na makapasok sa listahan si Rimulya kasi pag nagkataon, wala ng batas talaga ang masusunod. Depende na lang sa trip nila kung sino ang gusto nilang ipakulong, gagawin talaga nila yan. Yan that's good news, sabi ng mga netizen. Naku po, para yatang sinang ayunan. Kung totoo man ito, parang sinang ayunan ng mga tao ang resulta na hindi na talaga pwedeng makisali si Rimulya. Ito yung video na sinabihan si Rimulya ni Atty. Topacio na delikadesa, kapal ng mukha, hindi ba siya nahihiya? Binatikos ni PDP Laban impeachment spokes Atty. Ferdy Topacio ang susumikap ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya na maging ombudsman kahit may kasong isinampa laban sa kanya. Ito na kabibig. Manood tayo kay Atty. Topacio. Naku, parang good news ito mga kabibig. Tuluyan nang natanggal sa listahan. That's really good news kung totoo man ito. Let's listen to this. Maraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano may didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Disqualify kung ikaw may kaso. Sabi, hindi, madidismiss na naman yan madidismiss pa lang Hindi ba siya nahihiya? Binatikos ni PDP Laban Spokes Attorney Topacio ang pagsusumikap ni Boyeng Rimulya na maging ombudsman kahit may kasong isinampa laban sa kanya roon. Yan, Lord, yung nakakalungkot na balita. Ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Akala ko nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boyeng Rimulya. Yung nakakalungkot talaga Galing yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Pero alam mo, Freycinet Republic talaga tong si Boyeng.
Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Eh, paano yan? Sabi niya kasi, disqualify kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan eh. Madidismiss pa lang eh. Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa, mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi Opo. hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging Yes. gabinete ka ng Pangulo, paano may didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Opo. Napakarami niyang conflict of interest. O, pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. O, hindi naman ako si Risa na puro fake news eh. Totoo po yung sinasabi ko. Wow, wow, O, umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na magistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Opo. inimpeach nga eh. Kasi Oh. sabi nila, delikado yan. Opo. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-ibang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na, tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Opo. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim eh. Napakarami. So, posible nga kabibig, totoo ang ugong-ugong na tuluyan ng tinanggal itong si Martin, si, basta magkapareha talaga. Itong si Boying Rimulya. Naku, paano yan kabibig? Parang hindi matutuloy ang pangarap na bituin ni Boying Rimulya na uupo bilang bagong ombudsman. Ito ang mga komento ng mga netizen. Plan din na sad. Plan din na naman kasi mali ang plan C, pupunta sa plan D. Ang daming plans nila, no? Plan A, impeachment. Plan B, ICC. Plan C, ombudsman. Ano ang plan D? 'Di ba? Ko-connect sa flood control project. Ano ba naman yan? Deserve, hindi mga hari ang kasamaan, kulang pa yan, Judas. Buti naman walang gagawin na mabuti yan, Fam Andre, Laya, Ugbasa. Kung mababasa lang ito ni BBM, pero alam nyo kabibig, the last word daw, kung sinong pipiliing ombudsman ang presidente. Pero ang GBC ay magsusumiti ng mga shortlisted names ng mga magiging ombudsman. At doon pipili si Pangulong Bongbong Marcos sa shortlisted after all the interviews, sa shortlisted na kung sino ang gusto maging ombudsman. Paano ba naman yan? Ramdam na mga netizen na kung ma-shortlist si Boying Rimulya, kung for example lang ito talaga ang pipiliin ni Bongbong Marcos. Kasi alam mo naman, kapartido, kapuso, kapamilya, kautak, kabangag, kayo talaga kung ano mga iniisip nyo. Ito pa ang komento ng ilang mga netizen. Sabi nito ni Romer Tayong, Myra Pud, Highs, ang gaba, dili magsapa. Oh, ito si Boying So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Do you think natuluyan talaga na matanggal si Boying at si Boying ba talaga ay susurrender? Oh, talaga bang hayaan na lang ni Boying na matatanggal ang kanyang pangalan? Pero balita talaga ito kabibig niya. Tanggal na talaga si Boying. Oy, Boying Rimulya, tuluyan ang tanggal sa listahan. Maghanap pa tayo ng iba baka meron pang mga chika dito na tuluyang tinanggal si Boying. Wala pa naman. Ito from Optics. Sino pa ito? Pero si Boying, sabi ni Boying ang promise niya pag uupo siyang ombudsman, wawakasan niya ang korupsyon. Iba si Boying, wawakasan niya ang korupsyon. Tapos, ang confidence si Boying na hindi siya ma-disqualify. Parang iba din ang confidence ni Boying Rimulya. Sabi ng Optics Politics ba, Justice Secretary Jesus Boying Rimulya has been delisted. Ito na.
Delisted na talaga. Kompermado from optics. O, ito share ko sa inyo ha. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa na naman na ibig kabibig kung anong mga sinasabing kami. Ito ito yan ha. Justice Secretary Jesus Boying Remulla has been delisted, so tanggal from the Ombudsman shortlist. A partial victory for Duterte's and for every Filipino who demands real justice. His political maneuvers, questionable involvement in Duterte's arrest and transfer to the ICC, and substandard contact proved he is unfit to uphold the law. His exit sends a clear message. The Ombudsman is for accountability, not political theatrics. Good riddance. O, yan yung kabibig ha. Delisted si Remulla. So, totoo pala. Tanggal sa listahan si Remulla. Nako, ang sakit naman sa puso pag malaman mong tanggal ka na. Diba, mga kabibig? So, yan kabibig ang mga trending na ating pinag-uusapan. Ano kayang reaction? So far, wala pa namang istorya. Diba? Wala pa namang komento si Remulla. The removal of Remulla from consideration is therefore more than procedural. It is symbolic. It signals that accountability still matters, that constitutional mandates are not mere suggestions for those in power, that the Filipino people, wary of political tainted appointments, can still assert their collective voice in favor of justice, not political vendettas. In sum, Remulla's removal is not a defeat. It is a clarion affirmation of what Filipinos demand from their institution: integrity, fairness, respect for the law. It is a reminder that while political battles may rage in corridors of power, there remains a line that must not be crossed, a line that separates justice from political theater. And by this message, Remulla's exit from the shortlist is undeniably a good riddance. So, yan. Nako. Big thanks sa Senator Amy Marcos talaga, kabibig. Palakpakan natin. Si Senator Amy Marcos talagang ginawa niya lahat para mapigilan si Remulla na magiging ombudsman. A big thanks to Senator Amy Marcos for taking the courage to file a case against him at the ombudsman, else all will be sounding victory for the Remulla. Answered prayer by the Filipino people for the people. Pero need pa rin nating bantayan sino ang appoint ni BBM. Alam natin na maliban kay Remulla, mayroon pang nasa listahan na maaring gamitin nila for the purpose only they know. So, God is watching. Time for reckoning. Ito pa a big thanks. Talagang naalala ko, bibig ba? Malaki pala ang tulong ni Senator Amy Marcos, no? Kung hindi siya nagpa-Senate hearing, hindi siya magpa-file ng kaso sa ombudsman, at posibleng si Remulla ay magiging ombudsman, di ba? So, merong advantages talaga sa ginawa ni Senator Amy Marcos. At hindi talaga hinayaan ni Senator Amy Marcos na after nag-file siya ng kaso sa ombudsman, wala nang pakialam si Senator Amy Marcos. Hindi. Talagang tinutukan niya hanggang sa huli, mga kabibig. Hindi pa nga siya tapos Hindi pa tapos si Senator Amy Marcos. Nako. Palakpakan natin si Senator Amy Marcos. Tanggal na talaga sa listahan si Boying Remulla. Salamat, Senator Amy Marcos. Talagang pinapakita mo talaga na ikaw ay para sa Pilipino, para sa bayan ng Pilipinas, at para maprotektahan mo ang totoong hustisya. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time. Naku, grabe.